Ito na siguro ang pinakatamad at mabagal na paggawa ng bubong na nakita mo. Kahit ganito, maganda pa rin ang naging resulta namin. Kahit hindi kami gumamit ng extruded polystyrene foam. Malaki ang tulong nito. Nakatipid kami ng oras at pagod. Sa kalidad ng trabaho, tingin ko kahit super profesional na tagagawa ng bubong ay walang masasabi. Ikwento ko kung paano namin pinasimple ang paggawa ng bubong gamit ang sunod-sunod na hakbang na kayang gawin ng marami sa atin. Mga mahilig na hindi nagmamadaling magtrabaho sa bahay. Para sa ganitong trabaho, malaki ang singil ng mga profesional. At ang natipid na pera ay pera ring kinita. Ginawa ang trabaho noong maulan na tag-init, pero napanatili naming tuyo ang espasyo sa ilalim ng bubong. Mukhang hindi rin nadungisan ang aming reputasyon. Sa video, makikita ang EPPS Tech at mahigit $1,000 na tipid. Siguradong magugustuhan ito ng mga manonood ng awitin ni Yasha Kosiaka. Isa-isahin natin. Kamusta sa lahat? Ang andulin na bubong ay tumagal ng 18 taon at kailangan ng palitan. Nasa ibaba nito ang kamalig, paliguan at bubungan. Sa kamalig, naroon ang sarili kong ginawang fiberglass na bangka at marami pang ibang gamit na kailangan sa bahay. Marami ring mga hindi na kailangan, gaya ng sa karamihan. Inilaan ko ang unang araw sa pag-aayos at pagtataya ng mga gawain. Hinati ko sa 3 ang ilang tinanggal na yero at isiniksik sa ilalim ng susunod na hanay. Sa ganitong paraan, hindi basta mababasa ng ulan ang loob ng espasyo. Ang mga kalat sa labas sa ilalim ng malapad na bubong ay hindi delikado mabasa, lalo na ngayong tag-init dahil matutuyo rin. Kinabukasan, maingat naming inilagay ang unang hanay ng oriented strand board, makinis ang mga ito. Kaya pansamantala kong nilagyan ng mga tabla ang gilid ng bubong dahil parang mahuhulog na sila sa mga kapitbahay. Isiniksik ko ulit ang mga andulin, kaya kahit umulan, hindi nababasa ang gamit sa ilalim dahil water-resistant ang oriented strand board na tabla. Pagkatapos, nagpasya akong bigyan ng oras ang kaligtasan para sa mga susunod na gagawin. Dahil may mga ganitong bagay na nakaimbak sa kamalig, naging madali lang gawin ito. Matagal ko nang inilabas ito mula sa paggawa ng muebles. Bahagi ito ng makabagong sofa. Ngayon, ikinakabit ko na gamit ang tornilyo ang huling piraso ng hilera na pinaikli ko. Sa paggawa ng makabagong sofa, ikinabit ko ang mga kahoy at metal na bahagi. Naitago ko ang mga ito sa likod ng kamalig. Natuwa ako na habang ginagawa ko ang bakod, ligtas pa rin ang lahat ng iba ko pang gamit. Ramdam ko ang pagiging alerto ng dating empleyado ng departamento laban sa pagnanakaw ng sosyalistang ari-arian. Ang mga bahagi ng sofa ay tapat na isinulat mula sa tumigil na paggawa ng muebles dahil ang mga produkto nito ay masyadong nauuna sa kanilang panahon. Mapagmatsyag tayo, iyon ang ating sandata. Pagkatapos, pinagtibay ko ang kornisa sa pamamagitan ng patayong paglagay ng mga tabla sa gilid ng oriented strand board. Sa umpisa, pinako ko ang bawat tabla ng tig-2 pako, tapos siniguro kong pantay at maayos ang mga ito. Pagkatapos noon, malinis ang konsensya kong sinimulan ang pagpukpok ng salit-salit na may 12 posa at 15 tipames na agwat. Una kong tinusok ang tabla gamit ang malaking tornilyo. Ang ganda talaga. Ayon sa makabagong kaalaman sa paggawa ng bubong, kailangan maglagay ng underlayment sa buong bubong, kahit ano pa ang anggulo ng pagkakakiling nito. Dahil ang bubong namin ay may maliit na anggulo ng pagkakakiling, mga 20 degrees na pagpasyahan naming gamitin muna ang self-adhesive na polymer underlayment, Techno-Nickel Underwrap. Next self, inilatag, pinutol, pinahinga at idinikit. Dito nagsimula, mga 4 na metro lang na ilatag namin. Lumihis na sa linya, kahit anong ayos, huli na. Hiniwa namin ang material. Gumawa ng 15 cm overlap tapos nagpatuloy. Lumihis kami sa kanan, tapos kaliwa. Hiniwa at ino-overlap ulit hanggang matapos sa dulo. Dahil nagamit ang material sa overlap, kinapos ito sa haba kaya nagdagdag kami ng isa pang piraso. Sa totoo, ito ang unang subok namin at medyo sablay lang. Pwede na. Dahil sa tensyon ng proseso, may mga bagay at salitang hindi na ipakita sa kamera, lalo na yung mahirap isalin. Bagong araw, at sisimulan na namin ang pagtanggal ng susunod na hanay ng lumang materyales sa bubong. Nalalantad ang mga bahagi na ayaw naming makita ng iba, ang paliguan at lumang kamalig.
Noong itinatayo ito, paubos na ang pera kaya ang pangunahing layunin ay magamit agad ang gusali. Kaya nagkompromiso kami at gumamit ng murang materyales sa bubong. Sa loob ng 18 taon, hindi ito nakaligtas sa mga epekto ng panahon. Mas kitang-kita pa ito sa timog na bahagi ng bubong. Ang mga purlina ay inilagay na may agwat na 30 sentimetro o isa talampakan. Ang dugtungan ng susunod na hanay ng oriented strand board ay napunta sa gitna ng mga tabla. Wala nang ganitong tabla na pwedeng idagdag sa bahay. Kaya inilipat ko ang isang hanay ng rehas. Gumagamit kami ng oriented strand board na may kapal na hindi siyam kundi 12 mm. Para dito, halimbawa, ang pagitan ng rehas ay hanggang 60 sentimetro o hanggang 2 talampakan. Ikakabit natin ang susunod na hanay ng tabla gamit ang pinagputulan mula sa naunang hanay para makuha ang tamang pagkakaiba ng dugtungan. Para simulan ang ikatlong hanay, gagamitin ang pinagputulan mula sa ikalawang hanay. Pinakamadaling paraan ito, kaya isinusuksok lang ang mga tabla ng ikatlong hanay sa ilalim ng ikatlong hanay. Andulina. Nilalagyan natin ng pansamantalang harang ang mga tabla para hindi dumulas. Sa pagitan ng mga tabla, iniiwan natin ang agwat ng mga 5 mm. Kailangan ito para sa posibilidad ng thermal expansion ng oriented strand board. Gumawa ako kamakailan ng channel ng mga kanta ni Yasha Kosciaka sa YouTube. Sana silipin nyo. Ikatutuwa ko ang inyong pagbisita. Iiwan ko ang link sa ilalim ng video. Walang nag-abiso ng ulan, patitaya ng panahon at palatandaan. Kung umulan man, hindi dapat magkabaha sa loob ng gusali dahil sa mga siwang sa plato. Ito lang ang nag-iisang pagkakataon na nabasa ng ulan ang aming gamit. Ang tamad na araw ng trabaho ay napalitan ng gabi na sana'y hindi na lang namin ginugol sa bubong ng Samoresov. Sobra na ang pag-ikot ni Here. Bagong araw at buti na lang maliwanag, wala akong natandaang tag-init na ganito kaulan. At ngayong Agosto lang naging medyo predictable ang panahon, kaya sinamantala namin ito. Pinuputol ko pa rin ang mga piraso mula sa parehong self-adhesive underlay carpet, hinahati ko sa gitna ang metrong lapad ng tela. Ikinakalat ko ang piraso sa gilid ng bubong. Tinatanggal ang bahagi ng pelikula sa malagkit at idinidikit ito ng may 10 cm overlap sa eaves strip. Inaalis ko. Ang natitira ay teknikal na proseso na lang. Sa mas makitid na piraso, hindi na nakakahiya ipakita sa channel na awitin ni Yasha Kosciaka. Sinukat ko ang tela hanggang tuktok, kaya itinago ko muna sa ilalim ng andulin ang hindi pa pwedeng idikit. Pagkatapos, ginamit ko ang Underwrap Next Fix na underlay na karpet na 110 cm ang lapad. Ngayon, sinusukat ko ang tamang haba at pinuputol na sa lupa, hindi sa bubong. Ang unang tela ay dumikit ng matindi sa slab. Gayunpaman, ayon sa teknolohiya, kailangan pa rin itong dagdagan ng pagkakabit gamit ang mga pako sa bubong sa itaas na gilid. Muli akong gumuguhit ng linya bilang gabay. Dahil sa marking grid sa labas ng underlayment na nagpapabilis sa pag-install ng flexible shingles, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Ngayon, susubukan kong ilatag ang material ng pantay. Sa loob, ang bitumen polymer na halo ay protektado ng metallized na pelikula at Underwrap Next Fix na takip. May mekanikal na pagkakabit ang material. Iniikot ko ito at paminsan-minsan pinupukpok sa minarkahang lugar. Dahil sa metallized na layer, siguradong maharangan natin ang mapanganib na radiation at makapagtago mula sa pakikinig ng mga kalabang espesyal na ahensya. Makakapagbulungan na hindi lang sa kusina, kundi pati sa paliguan at kamalig. Matapos masiguradong sa pagkakataong ito ay perpektong naihanay ang karpet, binabagsakan ko ito ng sunod-sunod na bubong na pako sa iba pang mga lugar na minarkahan sa guhit. Sa unang hilera, 10 sentimetro ang lapad ng patong at hindi na kailangan ng pako dito. Dito maayos na dinidikit ang mga tela at pinipindot gamit ang malapad na rubber na tsinelas. Ngayong naayos kong pantay ang karpet, ilalatag ko ang susunod na tela ayon sa marka sa naunang tela.
Muli, dagsa ng mga pako. Itong tusong paraan ng paglalagay ng karpet ay ayon sa Tekno Nicole. Mas lalo pa natin itong ginagawang tuso dahil sa ating katamaran. Kapag sinunod ang instruksyon, ang warranty ng flexible shingles ay 50 taon. Hindi ito biro. Sa internet, pinag-aralan ko ang mga opsyon sa pagsasama ng mga cornice at end strips. Halos tama ang nagawa ko. Umabot na ako sa pagpapalakas ng mga dulo ng bubong. Ginagamit ko ang metal na end strips ng Tekno Nicole na may brown na buhangin. Bagong araw at sa wakas magsisimula na ang dahilan ng lahat ng ito. Pagkakabit ng shingles, hindi ako ganun kasimple nakaraang paraan. Hindi ako nag-atubiling muling maglagay ng mga piraso ng andulin para hindi mabigyan ng pagkakataon ang ulan na mabasa ang oriented strand board na hindi natakpan ng karpet at tumagas sa ilalim ng karpet. Siguro kaya walang ulan. Naglagay kami ng PC at inumpisahan ang unang hanay ng shingles. Ang pinakamahalaga. Sinusuri ko ito gamit ang PC at sa gilid ng bubong. Pinapahiran ko ng manipis na mastika, Tekno Nicole Fixer ang bawat shingle. Umaatras ng 2 sentimetro mula sa tiklop ng cornice strip, dinidikit at pinupukpok gamit ang 5 pako. Pagkatapos mailagay ang ikalawang hanay na walang mastika, ini-install namin ang unang snow stopper. Akala ko dati na sa mga bubong na mababa ang slope tulad ng amin, di na kailangan ang snow stopper. Pero nang mas pinag-aralan ko pa ang tungkol dito, nalaman ko na kahit sa ganitong klase ng bubong, pwedeng magkaroon ng sitwasyon na ang masa ng niebe at yelo ay pwedeng dumulas pababa at mapunit ang mga tile. Hindi masama kung magdadagdag ka ng proteksyon. Sa mga piraso ng tile na katabi ng dulo ng bubong, pinuputol natin ang mga sulok. Ang mga gilid ay pinapahira natin ng mastic na fixer ng may lapad na 10 cm. Sinisikap nating gawing manipis hanggat maaari ang kapal ng mastic. Sa ika-4 na hanay ng tile, nilalagay ang pangalawang snow stopper. Sa ika-6 na hanay ang pangatlo. Para sa ating slope, tinukoy ni Celestiac ang hakbang na 66 cm o 2 talampakan. Ikakabit natin ang mga ito ng salitan. Ang ganda, gabi na, tama na. Upang hindi mapagod, pinili kong tamad na paraan sa pag-akyat ng mabigat na materyales sa bubong. 1/4 bahagi lang ng pakete ang inaakyat ko kada beses. Malaking tulong sa akin ang bunso kong anak na lalaki. Pero dahil sa mahirap na edad, mas gusto ng aking katulong na manatili sa likod ng kamera. Ang aming tisa ay Shinglass Country Corich Nevaya Tekno Nicole. 2 patong at dragon's teeth ang disenyo. Inirekomendang ilagay ito salit-salitan mula sa 3 pakete. Nakarating na kami sa ikalawang hanay ng underlayment na karpet na inilatag naming parallel sa kornisa. Pagkatapos, madali na lang sundan ang pahalang na marka. Sundan lang ang marka sa karpet at ipako. Tulad ng nakikita natin, pantay na pantay ang mga shingle at ang haba ng bubong ay halos 12 metro tarana. Halos 40 talampakan iyon. Noong unang araw ng paghahanda, sinukat ko na rin ang lapad ng bubong sa iba't ibang bahagi. Ang tuktok ng bubong ay halos parallel sa gilid, may kaunting milimetro lang ang diferensya. Maganda ito dahil hindi na kailangang itama ang pagkakadiagonal. Dahan-dahang ililipat ang hanay sa gilid at mananatiling perpekto ang linya. Bago pa umulan, maaaring naging maparaan ako sa aking ginawa. Hindi lang ipinako, nilagyan ko pa ng mastika ang fixer sa karpet kung saan natapos ang shift namin. Maaaring sobra na itong pag-iingat. Naisip ko, mas mabuti nang hindi pumasok ang tubig sa pagitan ng tile at carpet kaysa pumasok ito. Gamit natin ang lumang kahoy na hagdan, ikinabit ko ito sa bubong at ngayon mas mabilis na akong makakilos dito. Malaking plus talaga ng mga lumang kahoy na hagdan, mabilis mo silang maikakabit. Pero may minus din. Nadulas ako, nabali ang itaas na baitang at napuruhan ang paa ko sa dulo ng tabla. Buti na lang at may nahawakan ako kaya hindi ako nahulog. Yung tatay ko nagbigay ng tip kung paano palakasin ang mga hagdang kahoy, kaya naisipan kong subukan yon. Masakit ang paa ko kaya nagdagdag pa ako ng upgrade mula sa sarili ko. Ako, ayos lang.
Pero mas mabuti nang huwag isugal ang kalusugan ng anak ko. Hindi ko lang isiniksik ang mga piraso ng andulin, pansamantala ko rin silang kinabit gamit ang tornilyo sa itaas na hilera. May hangin pa dito, bagong araw, panibagong pagsisikap. Malinaw na gumaling ako sa pagtanggal ng lumang bubong. Habang naghahanda para sa trabahong ito, kinausap ko ang mga profesional sa larangan ng bubong. Iminungkahi nilang tanggalin muna ang lumang bubong para ma-check ang pantay nito bago ilagay ang oriented strand board na tabla. Habang tumatagal, pwedeng lumubog o pumaling ang ilang bahagi. Kung hindi pantay ang bubong, kailangang pantayin. Kung uulan, kumuha ng malaking tolda. Madali itong sabihin, pero 12x12 metro ang laki at baka hindi namin agad maikalat kung dalawa lang kami, lalo na kung bumagyo at malakas ang hangin. Sang-ayon ako, hindi kalabisan ito sa mas luma ng gusali. Para sa akin, bata pa ang 18 taon para sa isang ari-arian. Malinaw ko pang naaalala kung paano ito itinayo. Kaya naman, hindi dapat lumitaw ang malalaking problema. Pangalawa, kung may problema man, simpleng gusali lang ito sa likod ng bakuran. Hindi palasyo sa pasukan ng Rubljovka. Hindi ka pagtatawanan ng kapitbahay na oligarko. Ang konting liko ay makakadagdag pa sa authentic na probinsya. Ganyan ako nag-isip bago ako nagdesisyon. Hinahanap-hanap kita, ayan ka pala. Ang pagpapalit ng lumang bubong sa bago ay halos palaging isang abala. Kumuha ka ng profesional na grupo, pero baka kailangan mong punahin ang trabaho nila at masira ang mood mo. Minsan tinatawag mo mga kamag-anak at kaibigan, tapos may utang na loob ka na sa kanila. Gusto ko sanang magtrabaho ng walang stress, walang utang, na pwede akong huminto at magpahinga kahit kailan, at walang panganib na masira ang mga gamit. At ginagawa namin ang mga ganitong pahinga. Halimbawa, kapag umuulan. Minsan, dahil sa obligasyon sa pamilya, napunta pa kami ng 1 linggo sa mga magulang ko. Doon, malalim naming minodernisa ang luma nilang kitchen set. Dinagdagan ng makabagong kagamitan at napadali ang buhay ng mga retirado. Idinikit pa namin ng mas taas ang detalye ng carpet sa gilid ng bubong. Mas madali ang paglalagay ng carpet na may mechanical na pagkakabit kapag dalawa kayo. Huwag kalimutang kunin ang mga tornilyong baka nahulog sa ilalim ng naunang piraso. Talagang napakagandang gamit ang rubber na tsinelas sa trabahong ito. Nakarating na kami sa tuktok, tatanggalin namin ito. At pagkatapos ng isa pang bahagi ng karpet, ibabalik namin sa dating pwesto bago matapos ang shift. Doon sa ilalim nito ay ang atik ng paliguan, pero sa ilalim ng ibang bahagi ng tuktok ay may bubong na, kaya hindi nakakatakot mabasa ito. Sa gabi, di na naman umulan. Sa ibabaw ng atik ng paliguan, pinalalaki ang mga puwang gamit ang electric jigsaw para maging epektibo ang mga ridge aerator na balak naming ikabit. Para tuluyang maisara ang bubong, nagdadagdag kami ng mga piraso ng oriented strand board. Madaling natatapos ng electric jigsaw ang tabla. Walang mas gaganda pa kaysa sa maglakad sa bubong na ikaw mismo ang gumawa. May konting sobrang self-adhesive na carpet, kaya nilagay ko na lang sa bubong. Sa totoo lang, mas nagustuhan namin ang paglalakad sa self-adhesive na carpet dahil dito parang flooring sa magandang sports gym ang ibabaw. Parehong may anti-slip na epekto ang dalawang carpet. Kung ang kasama ko sana ay isang tao na may kaunting mas maraming karanasan sa buhay kaysa sa bunso kong anak, hindi na sana kailangan pang maglagay ng harang. Hindi naman ganoong kataas ang posibilidad na madulas sa ganitong kababang slope, lalo na may ganitong mga carpet. Para sa akin, mas okay na mag-ingat kaysa magsisi. Napatunayan kong kumbinyente ang self-adhesive para pansamantalang waterproofing sa dugtungan ng bubong at tubo. Handa na ang lahat para sa susunod na hakbang.
Dahil sa bagong sigla sa trabaho, binubuksan na natin ang ikalawang 5 kilo ng pako para sa bubong. Malambot na shingles na shingles country. Dahil sa disenyo ng dragon's tooth na hiwa, hindi na kailangan pang itugma ang pattern. Ang paglipat ng mga shingles sa susunod na hanay kumpara sa nauna ay maaaring mag-iba mula 15 hanggang 85 sentimetro. Walang dapat tiyak na patakaran sa pagpili ng pattern at ito ang maingat kong binabantayan. Nalaman ko na para sa sanay sa mga pattern, ang kaguluhan ay simpleng pagpili rin. Patuloy naming napapanatili ang malinaw na direksyon. Hindi na makapaghintay si Dasju, kaya agad niyang sinubukan ang bagong bubong. Nasabi ko na, ako si Shokotchap. Hindi ako kasing simple ng iniisip mo. Hinintay ko talaga ito at hindi ako nagtipid ng fixer, nilagay ko ito bago umulan. Maaring ito ay isa na namang hindi kailangang sariling diskarte, pero gusto ko talaga. Para makagawa ng matibay at hindi tinatagos na pagkakadikit ng malambot na bubong sa mga tubo at pader, inirerekomenda ng instruksyon na gumamit ng tatsulok na piraso ng kahoy, na maaaring gawin mula sa kahoy na 50-50 mm na hiniwa pahaba sa diagonal. Madali itong gawin ng mga vlogger. Karamihan sa kanila ay manyak na nag-iipon ng napakaraming makina at kagamitan sa kanilang malalaking workshop. Para sa atin, mga karaniwang tao, hindi ito ganoon kadali. Halimbawa, subukan mong kumuha ng 2 metrong kahoy na tabla na 50 sa 50 at hatiin ito pahaba sa diagonal gamit lang ang kamay na lagari. Pwede mo ring gamitin ang ordinaryong kahoy na molding. Pero kung iiwan ko lahat ng ginagawa ko at pupunta ako sa syudad para kunin yon, aabutin ng kalahating araw. Alam nyo naman kung paano yan. Kailangan mong dumaan dito, kailangan mong dumaan doon. Kaya ginamit ko ang paborito kong extruded polystyrene foam. Madali itong gupitin at idikit bilang tatsulok na piraso. Nilagyan ko pa ng self-adhesive na carpet kaya parang doble ang preliminary waterproofing. Epektibo rin itong pantapal ng depekto. Ang may guhit na stainless steel at ang brick na tubo ng paliguan dito ay hindi talaga umiinit. Sandali lang pinapainit ang paliguan, kaya hindi talaga umiinit ng husto ang tubo. Hindi rin umiinit ang tubo ng barbecue sa ilalim ng bubong, kaya tingin ko ayos lang iyon. Nilagyan ko rin ng foam ang mga dugtungan. Hindi na bagay dito ang mga lumang dugtungan na gawa sa metal. Hindi na kasi tugma ang taas. Nagpasya akong gumawa ng bago, pero hindi na mula sa metal, kundi mula sa Yandovni na carpet. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang makipagtransaksyon sa mga gahaman at palpak na panday ng yero na laging may sablay. Para dito, gumagawa ako ng mga espesyal na pattern. Mas madali kung puputulin mo ang bahagi ng Yandovni carpet, markahan ang mga tuldok sa likod, pagdugtungin ang mga iyon ng linya, at putulin ang sobra. Sa bahaging ito, salitaan kaming nagtrabaho ng ulan. Pagkatapos ng bawat yugto ko, agad sinusubukan ng ulan kung talagang hindi tumatagas. Pagdating ng mga materyales para sa bubong, tinulungan ako ng anak ko. Anak ko at pinsan niya ilipat ang mga iyon sa kabilang dulo ng bakuran. Sobrang napagod ang mga bata. At nang sinabi ko na kailangan na lang ikabit ang lahat ng ito sa bubong, sumagot sila na hindi talaga kakayanin ito ng walang mga profesional. Ilang linggo pa lang ang lumipas, iniisip na ng bunso na pinakamabigat ang trabaho bilang kargador. Kaya mag-aral, at mag-aral pa, gaya ng iniutos ng dakilang Lolo Lenin. Ang sahod ng isang tagabubong, kahit pangatlong antas lang ay mas mataas pa kaysa sa sahod ng isang magaling na kargador. Mas kailangan ng talino sa trabaho. Nakuha ko ang pangunahing impormasyon sa pag-install ng dugtungan ng tubo mula sa instruksyon ng Technonicol. Naroon ang sukat, pero may ilang binago ako base sa karanasan ko. Ayon sa instruksyon,
Kung ang mga tubo ay gawa sa ladrilyo, kailangan muna itong i-plaster at lagyan ng primer. At ang mga pattern ay ididikit gamit ang fixer sa ibabaw na may primer na. Madaling sabihin, pero hindi kakapit ang primer sa basang plaster. Dahil sa mga tubo, pwede tayong mawala ng araw. Para sa atin, hindi ito pwede. Isang kamanghamanghang luho. Para sa mga bubong na hanggang 45 degrees ang slope, 5 pako kada piraso ay sapat na. Ang mga dulo ay ipinupukpok 25 MMA mula sa gilid gamit ang espesyal na guhit bilang gabay. Para mapabilis ang trabaho, ginagamit ko ang paraan ni Yasha Kosiak. Sa bubong, idinidikit ko ang pattern gamit ang fixer. Sa tubo, polyurethane construction adhesive foam ang gamit ko. Nilalagyan ko ng foam, dinidikit sa tubo, inaalis, hinihintay ng ilang minuto, saka idinidikit ulit. Pandikit foam. Idinidikit nito ng matindi ang yandovni na takip sa ladrilyo, kahit walang plaster o primer. Pero magbibigay ako ng babala. Hindi pa lubos na nasusubukan ang paraan na ito. Ginagawa namin ito sa sarili naming pananagutan at panganib. Kutob ko, magiging ayos lahat. Sa gitnang bahagi ng bansa, irerekomenda na itaas ang materyales para sa tubo ng hindi bababa sa 30 cm. Mas mababa ang akin para hindi lumambot ang ladrilyo. Dito, hindi rin maraming niebe sa bubong dahil sa direksyon ng hangin. Dasi hindi tumutulo ang mga luma at mababang dugtungan. Hindi na kailangang alisin ang plastic sa ganitong tile bago ikabit. Pinuputol namin ito gamit ang construction knife sa likod na bahagi. Tinawag itong plangka ng dugtungan, Technonicol. Nang naikabit ko at napanood ulit ang video, doon ko lang ito naintindihan. Sa mga hindi sanay sa ganitong trabaho, maaaring magmukhang parang sandali lang ginawa ang lahat. Madaling ikwento ang kwento, pero sa totoong buhay, mahirap gawin ang trabaho. 3 linggo naming ginawa iyon para lang sa isang bahagi. Kung aalisin ang likas na pagyayabang ng aming kapwa vlogger, sa totoo lang, hindi naman talaga tamad ang mga linggong iyon. Sa unang 5 araw, habang umaangkop pa ang katawan ko sa paulit-ulit na akyat baba sa hagdan, pakiramdam ko tuwing gabi na baka hindi ko kayanin. Kondrati, hindi mahirap ang trabaho pero sobrang dami lang ng gawain. Totoong marami talagang dapat gawin. Pwede bang gawin ang ganitong trabaho ng mas mabilis? Kung 25-30 taong gulang pa kami, siguro oo. Pero ngayon, hindi na namin nagawang mas mabilis. Maaring nasanay lang ako na mag-imbento at magpatupad ng sobrang simple at magagaan na mga paraan ng pagtatayo. Kaya siguro ganun din ako magtrabaho. Totoo, tamad ako pati mga kasamahan ko. Kaya inirerekomenda kong sukatin ninyo ang inyong lakas at kakayahan. Subukan nyo ulit sabihin sa akin na mabigat ang paggawa ng pader gamit ang EPPS. Dahil sa mainit at matataas na taniman ng EPPS, nagsimula na ang panahon ng pakwan sa amin. Nagpasya akong maglagay ng alulod. Ito ay ang Technonicol Optima na set. Nasa kahon na agad ang lahat ng kailangan. Mga alulod, pangdugtong, bracket, tubo, pati mga tornilyo. Talagang napaka-kumbinyente nito. Para mapadali ang pag-install, nagdesisyon akong magdagdag ng mga tabla sa kornisa. Kung wala ang mga ito, kailangan pang maglagay ng mga metal na bracket habang naglalagay pa lang. Oriented strand board. Sinisimulan ko sa alulod, saka ikinakabit ang dulo ng bracket. Gumagawa ako ng 3-5 na naman slope bawat metro. Ang set ay angkop para sa mga bubong na may haba hanggang 6 na metro at taas mula lupa hanggang kisame na hanggang 3 metro. Napaka-universal nito.
Sa amin, 12 metro ang bubong, kaya 2 set ang kailangan sa isang gilid. Madali ang pag-install at sa sarili nitong paraan ay kasiya siya. Hindi ako nagsisi na hindi agad binuksan ang bubong. Matapos naming tapusin ang ikalawang bahagi ng bubong, maglalagay kami ng ridge aerator sa attic ng paliguan. Ikakabit namin ang ridge cornice na tile sa tuktok. Mas mabilis naming matatapos ang ikalawang bahagi ng bubong dahil kabisado na namin ang detalye. Sa halip na lumang butas-butas na bubong dahil sa yelo, ilalagay ang bagong malaking malinaw na bahagi. Dito, umaasa akong gagamit ng solid polycarbonate. Kapag maayos ang lahat, siguradong astig ito. Tungkol dito sa isa sa mga susunod na video. Sundan lang ang mga simpleng hakbang. Ayan na. At kagabi, may isang bagay na dumating mula sa kailaliman ng kalawakan at maliwanag na pinailawan ang buong paligid. Hulaan nyo kung ano yon. Mag-like kayo ng malaki. Mag-subscribe sa mga awit ni Yasha Kusyaka, VK Group at Jen. Hanap ng link sa baba ng video at pindutin ang bell. Doon ko kayo maa-update. Sana'y maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat.